Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Everyday nga ay naghahanap tayo ng mga bagong online loan application dahil nagbabakasakali tayo na matulungan tayo ng mga ito sa oras ng ating mga pangangailangan. Alam naman natin na madalas kahit nga trabaho tayo ng trabaho, ang ending ay dumadating pa rin tayo talaga sa kagipitan, kaya naman naghahanap tayo ng online loan application na pwede nating mautangan. Bilang isa ring certified na mangungutang, is ano nga ba talaga ang hinahanap natin sa isang online loan application para masabi nating makatutulong ito sa oras ng ating pangailangan at kagipitan. Siyempre, ang unang-una natin i-check sa ating review is kung magkano ba ang pinapaloan nito, lalo na sa first-time user. Gaano ba kataas yung interest? Kung merong interest, kung gaano nga ba ito kataas. Tapos, siyempre, inaalam din natin yung loan term dahil gusto natin pag siyempre nangungutang tayo is mas mahaba yung loan term para at least mahaba yung time na makapagbayad tayo. Yun nga lang, pag mahaba ang loan term, kadalasan sa mga online loan application is mas tumataas din ang kanyang interest. So, yun yung mga i-check natin ngayon sa review natin ngayong araw. Pero bago tayo dumiretso sa pag-review dito sa bagong online loan application na ito ay, kagaya ng sinabi ko sa last video natin, ay sa video na ito is i-reveal ko na kung sino ba ang kauna-unahang maswerteng napili para sa ating pa-GCash giveaway. Yes, tama kayo nang narinig dahil ngayon i-reveal na natin ang mananalo or nanalo sa ating GCash giveaway. Sa mga bago lang sa ating channel is, magbibigay po ako every Friday ng pa-GCash giveaway sa maswerteng mapipili. So ano nga lang bang dapat gawin? I-like lang at mag-comment sa ating video para may chance kayong manalo dahil sa comment section ko pipiliin kung sino ba ang maswerteng mananalo. At sa darating nga na December, magbibigay pa tayo ng Noche Buena package. So ano pang hinihintay mo? I-like mo na ang video at mag-comment ka na. Nanonood ka lang, nagkaka-idea ka na sa mga online loan application, may chance ka pang manalo. At eto na nga, i-reveal na natin. Ito po ang winner natin sa ating pa-GCash giveaway. Congratulations! Keep on watching at baka ikaw na sa susunod ang mapili. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. At alamin na nga natin kung sino ba itong bagong online loan application, ano bang pangalan nitong bagong online loan application at legit ba talaga ito. At eto na nga siya, si UC Peso Loan App Philippines. Napakataas ng ratings na ito kahit bago pa lang siya. Meron pa lang siyang 300 plus na reviews at mayroong 4.9 na ratings. Napakataas niyan. Pero syempre, huwag tayong agad-agad maniniwala sa napakataas na ratings na yan. Mas maganda pa rin talaga na inaalam natin. Kaya tama ang desisyon mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review bago ka mag-try na magbigay ng personal information at bago ka mag-apply sa mga online loan application para at least magkaroon ka ng idea kung legit ba talaga ito or hindi. And sa ads nga nitong si UC Peso is apply in just few steps, no complicated paperwork. So ano nga lang ba daw ang dapat natin gawin? Number 1, mag-sign up. Number 2, add basic information or basic details. And number 3, credit approved na daw agad tayo. At dito nga kay UC Peso is pwede daw tayong mag-loan for first-time user ng up to 10,000 pesos. At ito ay mayroong 180 days na loan term. So, 10,000 pesos, wala pa rin ako nakita na ganitong online loan application na for first-time user is papaloan niya agad sa'yo yung 10,000 pesos. At yung mahabang loan term na 180 days, medyo hindi pa ako masyado naniniwala dyan. Pero syempre, hindi pa naman tapos etong review natin. So, i-check pa rin natin at baka si UC Peso na talaga ang hinihintay nating online loan application. At ito nga yung features ni UC Peso. So, dito is personal financial solutions, provide various repayment methods, fast loans, effortlessly
turning dreams into reality. So, napakaganda naman ang ipinapakita nito sa kanyang features. Sana nga, maganda rin ang ending ng ating review at mataas ang ibigay sa atin na credit limit, mababa ang interest, at syempre mahaba sana ang kanyang loan term kung maa-approve tayo. So, i-click lang natin dito yung let's get started. Then after nun, dito na agad tayo sa pagre-register kung wala pa tayong account dito using our phone number, yung active phone number natin, para makapag-send sa atin ng verification code. And after nga nating makapag-register, dito na agad tayo sa ating mga sasagutan sa ating application. Kung hindi ka bago sa mga online loan application, alam mo na at may idea ka na kung ano-ano ba yung mga dapat nating ibigay na information dyan sa personal na yan. Under personal information. So, dito, syempre, nandyan ang province of residence, kung anong province ka nakatira, city of residence, residential address, kasama din yung postal code, kasama yung educational level, kung ano bang natapos mo, elementary ba, high school, college, or postgraduate. And then, nakalagay din dito yung marital status, kung ikaw ba ay married or single, at number of children. Kung wala ka pang anak, ilagay mo lang dyan ay 0. And next dyan, yung work information. Siyempre, importante dyan, yung profession mo, pipili ka lang kung anong under ka dyan. Tapos, kung gaano ka na daw ba katagal sa iyong trabaho. Kasama din ang monthly salary or monthly income mo, kung magkano yung sinasahod mo, yung payday mo, at syempre, yung kasama din dyan yung company name and company address. So, syempre, ingat lang tayo sa pagbibigay ng company phone number dahil hinihingi din dito. Yung company phone number, kung pwedeng mag-create na lang tayo ng ibang number o magbigay na lang tayo ng ibang number para hindi na matawagan yung work natin at baka pati yung trabaho natin is maapektuhan dyan sa mga loan application na yan. And after nyan, ikiklik lang natin yung continue. Dito na agad tayo sa emergency contacts. So dito sa OLA na ito, kailangan lang nating makapagbigay ng 3 emergency contacts or contact reference. So make sure lang na alam nung contact reference na inilagay mo nga siya as contact reference para at least kung may tumawag ba na agent ay hindi na siya magulat. And mas maganda kung family na lang natin or close friends para at least hindi na tayo nahihiya na may tatawag sa kanila. Dahil for sure, pag hindi tayo natawagan ng mga agent na yun or hindi tayo makontak at due date na natin, madalas nga hindi pa man due date, ay may chance na sila yung i-message or tatawagan nila. So, siyempre, kailangan natin ilagay yung kung kaano-ano mo siya, kung kapatid ba, kaibigan, and yung kanyang contact number. At sa ID authentication naman, ito yung mga ID na pwede dito sa OLA na ito. So, ito yung mga recommended. Pwede ang UMID, National ID, SSS, TIN, passport, driving license, postal ID, voter's ID, at health card. Yung health card na yan is yung PhilHealth card natin or PhilHealth ID. And dito na nga tayo sa bank information, kung saan ba natin marireceive yung perang niloan natin. Pwede dito ang e-wallet or bank. So sa e-wallet, ito ang mga pwedeng pagpilian. Pwede ang GCash, PayMaya, GrabPay, OmniPay, at Coins. And finally, dito na tayo dun sa pinaka-exciting na part ng ating review na alam kong hinihintay nyo talaga. Malalaman natin dito kung ma-approve ba ako. Kung na-approve ako is magkano ba yung binigay na loan amount para sa first-time user, magkano interest or nabawas dun sa loan amount na ibinigay sa atin, at saka yung loan term. At dito nga, ipinakita yung loan details dito. So nakalagay 10,000 pesos daw yung loanable amount. And then, meron daw 90 days na loan term. At ang marireceive daw natin is 9,992 pesos. Yung kanyang interest daw ay 720 pesos. Ang service fee ay 8 pesos. So, dito nga sa kanyang loan details, medyo nakakalito siya kasi ang amount daw na marireceive mo is 9,992. So, ibig sabihin, doon sa 10,000, 8 pesos lang yung makakaltas. Yun yung service fee na nakalagay dito na 8 pesos. Pero, marireceive mo nga yun, pero yung 720 pesos, hindi pa nababawas dun sa amount na marireceive. So, paano nila kukunin sa'yo yung 720 pesos na
interest na sinasabi niya dito sa loan details niya. At dito nga kay UC Peso is hindi ako na-approve. Pero at least, kahit hindi ako na-approve, nakita ko na yung kanyang loan details na medyo naguguluhan ako at questionable talaga kung totoo. Dahil nga, kagaya ng sinabi ko, 9,992 yung marireceive mo, 8 pesos yung service fee, pero hindi pa nakakaltas yung 720 pesos. So, ang kanyang loan amount na pwede daw nating ma-loan is 10,000 pesos. Kung totoo itong 10,000 pesos na ito is, naku, napakaganda nga nitong online loan application na ito. Pero syempre, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lang ng ating review is para magkaroon kayo ng idea kung ano ba talagang ino-offer ng online loan application na ito. At yan nga ang kabuang review natin dito kay UC Peso. Kung nakapag-try ka na rin dito, i-comment mo na ang naging experience mo at kung magkano ba talaga ang pinapalo nito para sa first-time user. Hanggang dito na lang muna sa ngayon ang ating review. Hanggang sa susunod, mga ka-London. Bye-bye!